Maaalala ng taong 1991 ay malubhang napinsala ang Zambales dahil sa pagputok ng bulkang Pinatubo. At ngayon, makalipas ang 20 taon, ay kakamustahin natin ang lalawigan na minsan nang nalubog sa abo. Ang Zambales ay pangatlo sa pinakamalaking rehiyon sa bansa na may 13 bayan. Mula Maynila ay 3 hanggang 7 oras ang biyahe na praktikal para sa mga turista. At sa bawat bayan ay may katangi-tanging ipinagmamalaki, gaya na lamang sa bayan ng Castillejos. Andito kasi ang tahanan ng ikatlong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Ramon Magsaysay. Kilala siya bilang man of the masses dahil sa kanyang pagiging malapit sa mga ordinaryong tao, lalo na ang mga magsasaka. Masasaksihan dito ang kanyang talambuhay, mga lumang kagamitan, 1954 Cadillac limousine, mga medalyon at kasuotan na lahat ay gawang Pinoy. Siya ang pinakaunang presidente na nagsuot ng barong Tagalog sa kanyang mga panunumpa at nagpauso ng pagtangkilik sa produktong Pilipino. Gaya halimbawa na sa halip champagne ay basi o traditional na alak ng mga Ilocano ang kanilang iniinom sa mga pagpupulong. Next stop, huwag papalampasin ang San Antonio, Zambales. Isa sa dinarayo ng turista dito ang Pundakit San Antonio, Zambales. Sino ang mag-aakala na sa kahabaan ng kabundukang ito ay mayroong paraiso, ang Anawangin Cove? Makikita ang perpektong kurbada ng malinis at puting buhangin ng Anawangin sa pamamagitan ng pag-akyat sa bundok ng Pundakit. Nakakapagtaka ang pag-usbong ng mga pine trees sa likod ng cove. Nagsimula lang daw ang pagtubo nito matapos sumabog ang bulkang Pinatubo. Talagang nakabibighani ang ganda ng kabundukan at karagatan at ang malamig na simoy ng hangin na nanggagaling sa mga puno. Sa 30 minutong pagbaybay sa dagat ay mararating ang Anawangin Cove. Isa pang isla na kilalang-kilala dito ay ang Capones. Dito makikita ang iba't ibang hugis at kulay ng corals at bato. Nakakaaliw ang malakas na hampas ng alon habang naglalakad sa dalampasigan. Sa katunayan, mula Hunyo hanggang Disyembre ay tinuguran itong surfing site. Makalipas ang 1 oras na paglalakad at pag-akyat ay makikita ang Spanish Old Lighthouse na Faro de Punta Capones. Malapelikula ang lugar dahil sa yari at disenyo ng parola na magpasa hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ito ng mga naglalayag. Ito ang Bacala Resort sa Masinloc, Zambales. Ito ay sandbar sa gitna ng karagatan. Dito pwede mag-swimming, mag-snorkeling o kaya naman mag-overnight stay para masulit mo ang araw mo sa Zambales. Ecotourism naman ay pinagmamalaki ng Masinloc, Zambales para sa mga nature enthusiasts. Dito sa San Salvador Island ay may higit na 200 giant plank o higanteng taklobo na nakapalibot sa karagatan dahil sa kanilang marine conservation project. Ang mga taklobo kasi ang nagsisilbing tagalinis ng karagatan. Dahil dito, umani ng parangal ang Masinloc noong 1997 ng Galing Pook Award. Napanatili ng lokal na pamahalaan ang linis at ganda ng kanilang karagatan. Sa hindi kalayuan ay makikita ang 5 ektaryang mangrove form island o bakawan. Dito lamang makikita ang mangrove breed na bakawan lalaki at bakawan bato. Ang mga bakawan naman ang nagsisilbing tirahan ng mga isda. Ipinagmamalaki din ng bayang ito na sa kanila nagmumula ang pinakamatamis na mangga sa buong Pilipinas. Sa San Narciso, Zambales naman ay kakaibang adventure ang dinadayo ng mga kabataan. Ito ay ang surfing. Ang bentahe ng bayang ito ay mas malapit sila sa La Union at talaga namang malawak ang kanilang surfing site. Bukod pa rito, certified surfing instructors ang ating mga kababayan dito. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Akin nang nilabanan ng takot na sabupain ang mga naglalakihang mga alon gamit ang surfing board at aking mga natutunan kay Kuya Verhel.
Enjoy ka naman. Oo naman, sobrang enjoy. Lalo na yung yung first ride. Kung ano yung pinakamagandang ride na nagawa mo ngayon, hindi mo makakalimutan yun. Mapapaninipan mo yan. Sobra. Kaya, stoke by stoke pa tayo. It's not stoke, satisfied. Satisfied, stop by stop. Ang last stop sa ating exploring Zambales ay ang bayan ng Candelaria. Kilala ang bayang ito dahil sa Putipot Island na 5 minuto lang ang boat ride. Ito ay tinatawag nilang Small White Island o Boracay of the North dahil sa puting buhangin na nakapalibot sa buong isla. Ang putipot ay galing sa mga salitang puti dahil sa white sand at pot o paso dahil sa hugis nito. Ang kakaiba sa islang ito ay mapinong buhangin at kalmado ang karagatan. Napapaligiran din ito ng iba't ibang klaseng puno at mga seashells. Sa 30 minuto ay kaya mo nang libutin ang buong isla. At kung bakit naging bisyo na ng grupong ito ang magpabalik-balik sa putipot? Ay yung scenery talaga ng sunset. Talagang napaka sarap balik-balikan kasi talagang parang napaka-romantic ng dating. Sa totoo lang, mamahalin mo ang ganda ng paglubog ng araw sa putipot. Nagdudulot kasi ito ng kakaibang saya sa puso, payapang kalooban at pasasalamat sa Diyos na lumikha ng lahat ng ito. Masasabing makalipas ang 20 taon ay tuluyan ng nakabangon ang Zambales mula sa dati nitong kalagayan. Kaya sa susunod ninyong bakasyon, huwag kalimutan ang Zambales sa inyong listahan. Tiyak na higit pa sa aming naranasan ang pwede ninyong madiskubre sa pinagpalang probinsyang ito.